Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, session is about to commence. Everybody please rise. Ay, hindi bibigyan ng Bigyan sa siya. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 36th regular session is now called to order. Roll call please, Ms. Secretary. Honorable Eric B. Africa, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris P. Luansi, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Biloso, Honorable Aris Emmanuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honor Madam Secretary, do we have a quorum? Yes, we have a call. Please, may we request the Honorable Noni Monfero for our invocation.
Good morning. Tayo po ay tumahimik sa mandali at tayo po ay manalangin. In the name of the Father and the Holy Spirit, Amen. Dear Heavenly Father, I come to you in the mighty name of Jesus, thanking you and praising you for our great nation. Help your servants, Mayor Maynard Savili, Vice Mayor Eric Africa, and all the members of the City Council, councilors to fulfill their responsibilities worthily and well. By honoring and striving to please you at all times, I pray that by your holy power, our legislative bodies would make laws that are just. Father, I ask you to give your wisdom to make decisions that would strengthen and prosper of our nation. I desire that we would make right decisions concerning the politics, the social welfare, and the economics of our city. I pray that we will be motivated by your hand and not our own personal concern. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Manatili po tayong nakatayo at ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko rin po ang ating mga kasamahan sa night market. Narito po ngayong umagang ito. At kayo po mamaya ibibigyan po natin ng pagkakataon na makapaghatid ng inyong pong mensahe o hinaing dito po sa Sangguniang Paglunsod mamaya po sa Privilege Hour. Proposed ordinances, reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Nilo Katipon is recognized. Akin hong iminumungkahin na maaprubahan ang minutes of the previous session dated September 22, 2014 and consider as approved, Mr. Chairman. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Mendoza and Labiste. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Puwa is recognized. Dispense. Ayan. Magandang umaga po sa ating mga bisita ngayong araw na ito. No? Magandang araw din po sa ating Vice Mayor Eric Africa. Provided that all the city councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Business for the day, Madam Secretary. Business for the day, number 1. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2. Committee on Appropriations.
Business for the day number 3. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 4. Refer to the Committee on Appropriations. Number 5. Refer to the Committee on Land Use. Number 6. Land Use. Number 7. Land Use. Number 8. Committee on Education. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Melchor and Marcela Guevara with an area of 580 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural use into residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Monfero Mendoza. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Rosito Rebecca Bathan with an area of 121 square meters located in Barangay Balintawak from agricultural use into residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Monfero and Mendoza. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Miss Lourdes Tibayan married to Roel Landicho with an area of 147.1 square meters located in Barangay Sais from residential use into commercial use for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Isa pa yata. Meron pa? Sige, Roy. Isa pa? Okay. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Caritas Health Shield Incorporated with an area of 600 square meters located in Barangay Balintawak from agricultural use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Asan kayo? Mr. Chair, as Chairman of the Committee on Appropriation, I move that we consider items number 1 and 2 of the business for the day as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, item number 1 and 2 of business for the day is hereby declared as urgent. Provided, Mr. Presiding Officer, that the said supplemental budgets of the two barangays has been forwarded to us by the City Budget Officer and our City Administrator, I move that we pass a resolution concurring the supplemental budget of Barangay Kumba in the amount of 212,239.10 and Barangay Tangway in the amount of 233,229.30 for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? Meron pa? Ito? Mr. Chair, another is item number 8. I move that to consider item number 8 of the business for the day as urgent. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, item number 8 of business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, ito pong request ni Dr. Montfort ng OIC School Division Superintendent at ni Barangay Chairman Alfredo Villapando ng Barangay Malitlit. Ito po ay months ago ay nai-committee hearing na po natin. Ang hinihingi lamang po natin dito ay ito pong sulat na ito ni Dr. Montfort na officially ay ang DepEd ay pumapayag kasama ng panguluhan ng pamunuan din ng Barangay Malitlit para po sa paghihiwalay muli ng dalawang eskwelahan. Ang eskwelahan pong ito ay ang Malitlit Anangi Elementary School. Ano po? Ito po ay dating magkahiwalay na nagpasa po ng ordinansa ang Sangguniang Panlunsod na ito'y pagsamahin. Ngayon po, dahil ito'y lumalaki ng populasyon, ay nais po nila
na ito ay gawin ng magkahiwalay muli at pangalanan ng dalawa na ang una ay Anangi Elementary School at ang ikalawa ay Malitlit Elementary School. Therefore, Mr. Presiding Officer, I move that we pass an ordinance unmerging the Malitlit Anangi Elementary School and renaming the two schools now to be Anangi Elementary School and Malitlit Elementary School. For third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Monpero and Makasaet. Discussion? Puwa. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Privilege? Parang yung kay sa agriculture? Agriculture? Sige. Sige. Urgency? The Honorable Puwa is recognized. Number 7. Mr. Chair, as Chairman of Land Utilization, I move that we consider item number 7 from the business for the day as urgent. Any second? For urgency, seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Virgilio Garing with an area of 184 square meters located in Barangay San Sebastian from residential into commercial use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza, Monfero, and Katipon. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Don, yung kaya na muna sa agriculture. Resolution lang, authority. Mr. Chair, as a member of the Committee on Agriculture Cooperative, and provided that the chairman is still on official business, here, Mr. Presiding Officer, is the certificate of award from the Department of Agriculture, wherein this matter has been referred to the committee. Na ngayon po, Mr. Presiding Officer, ay pinagpala ang lungsod ng Lipa upang makatanggap mula sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng Agri-Pinoy banner programs ni Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III na tayo ay makatanggap ng isang unit ng corn shelter na ito po ay nagkakahalaga ng may 120,000 piso at isang unit ng kasaba grater na nagkakahalaga ng 150,000 piso, Mr. Chair. Kung kaya nga po, nais nating magpasa ng isang resolution authorizing ang ating kagalang-galang na mayor para po makapagkaroon ng isang memorandum of agreement between the City of Lipa and the Department of Agriculture as recipient of the Agri-Pinoy banner programs for the Department of Agriculture interventions para po sa ating mga magsasaka. Ito po ay wala tayong gastos, kundi magpapasa lang po tayo ng isang resolution authorizing our city mayor to enter into memorandum of agreement. Therefore, Mr. Presiding Officer, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor to enter into a memorandum of agreement as a recipient of 1 unit corn shelter, 1 unit cassava grater under the program of the Department of Agriculture as intervention under the different Agri-Pinoy banner programs. For third and final reading, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Hernandez Veloso, Katipon, Mendoza, Tuwansing, Puwa, unanimously seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Leviste is recognized. Panganay market. Panganay para mapagsalita. Yes, Mr. Chairman, I would like to ask for a suspension of the session for to give way to the night market vendors.
Seconded. Rule suspended to accommodate our guests from the night market. Baka po, sino pong pwedeng magsalita? President, spokesperson. Anong pangalan na? Kasama namin siya sa Member po ng Night Market Committee. Si ano, yan. Please state your name before you start. Good morning po sa lahat ng nandito. Ako po si Mari Febiado. Isa po ako sa membro ng Board of Directors at representative din po ng committee, Night Market Committee. Gusto ko pong batiin ang ating kagalang-galang na Vice Mayor, ang ating mga konsehal at saka lalo na po si Konsehal Patsy na may hawak po ng aming mga usapin. Ganun na rin po sa aming chairman na nandito rin po at mga kasama mga BODs at lalong-lalo na po higit sa aking mga kasamahan na siya pong dahilan kung bakit suking-suki na po ako dito sa harapan. Nakakahiya man sa ating mga konsehal pero gusto ko pong iparating po sa inyo, sir, ma'am, na kakayak talaga dito. Gusto ko pong iparating sa inyo na maaaring yung napakadalas po namin dito at maraming mga issue kaming inilalapit, pero kung napapansin niyo po ay kadalasan yung sa inilalapit namin ay hindi paghingi ng pabor, kundi upang maliwanagan lang ho kami at malaman yung karapatan namin. Nasa rin naman yung aming binabahagi sa aming mga kasama. Nakakakaba. At saka kadalasan po mga konsehal na aming inaasahan ay lumalapit po kami dito at nagsasalita po kami sa harap ninyo na hindi nag-aaral ng sasabihin. Kung ano lang po yung daladala namin katotohanan, siya lang po yung aming niyaano sa inyo na ibabahagi nyo. Pasensya na po kayo. Kami ho kasi siguro mga 4 na taon nang hindi nakakatulog ng maayos sa paghahanap buhay. Napakaraming siyang nais namin ibahagi sa inyo pero ayaw ho namin pangunahan kung ano man po yung usapin tungkol sa night market pero gusto na namin parating sa inyo na kami po sana ay tahimik na maghahanap buhay, hindi hihingi ng maraming pabor kung ano lang po yung nasa sa amin at yung karapatan namin, siya lang po yung gusto namin i-enjoy. Ayaw ho namin maging pabigat sa ating pamahalaan. Ayaw ho namin dumating yung panahon na kapag may trahedya dito sa ating lungsod na napaka-pinagpala naman po, hindi na ho kami maging kargo pa ninyo at isipin pa ho. Alam kong marami kayong issue dito sa sanggunian. Alam kong maraming mas malalaki at mas mahalagang problema, pero sa amin yung maliliit. Kaya tayo na yata pag pinag-uusapan ng tungkol sa aming hanap buhay. Pasensya na ho kayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na ho kayo sa inyo kasi na nakakahiya po kami lagi narito, pero wala ho kami hinihing pabor kundi mabuksan lang yung karapatan namin at kaalaman namin dito. Gusto ko lang malaman niyo, Mr. Chen, na babantayin ho namin ang usapin na ito at hindi namin tutulugan. 1/4 pa lang ho kami narito. Papangako ho namin sa inyo hanggang sa huling pulong at usapin. Dadami pa ho kami ng napakarami dito. Yun lang po. Salamat. The Honorable Linatok is recognized. Ka munang umalis? Dito ka muna pa. May tanong sa iyo. Provided Mr. Chair that the sample representation was mentioned, ay nais po nating iparating sa ating mga kasamahan na nagtitinda sa night market na ang usapin ng inyong paglipat ay simula pa nung nakaraang termino namin. Di ho ba? At ilan po kaming natira dito, naiwan dito, si Konsehal Conco ng inyong abang lingkod, si Konsehal Raul, ay wala po kaming ginawang aksyon para kayo ay maalis. Although lagi namin sinasabi sa inyo, at ito naman na alam ninyo, na ang P. Torres ay permanenteng karsada. Tama po. Ngayon, sa bisa ng ordinansa ng sanggunian, ay kayo ay naririyan hanggang sa mga oras na ito. At hanggang sa mga oras na ito, ang sangguniang panglunsod po ay walang pinapasa ng paglilipat sa inyo, kundi
kami po ay nagpasa nung mga nakaraang taon ng isang ordinansa na nagki-create ng Lipa City Night Market Committee. Tama po. Na yun ay hiniling din ninyo upang matukoy kung sino ang may pangangasiwa sa inyong hanay. Dahil yun ang sa inyong pananaw ay parang walang nagigiya. So ngayon po, meron tayong Lipa City Night Market Committee na ang inyong presidente ay membro nito. Ano po? At wala pa naman pong nakakarating sa amin na kung anong mga pagbabago pa. Ano po? At siguro po sa panahong ito, ang inyong abang lingkod ay laging nakasuporta kung ano ang mas makagagaling sa hanay ng mga night market vendors. Ano po? Hindi po tayo dito namumulitika, hindi po tayo dito para kami ay inyong papurihan. Ano po? Dito po, kagaya ng nasabi ninyo, ayaw nyo nang maging pabigat sa ating mga kababayan sakaling magkaroon ng iba pang sakuna at panganib sa buhay sa magitan ng inyong paghahanap buhay sa Pitores. Kaya kayo ay sa mga ipinasa ng Barangay 5, sa mga ipinasa ng Sangguniang Panlunsod, kayo po ay sumusunod. At kayo ay lagi naririto upang makipag-coordinate. Hindi po kami magsasawa na kayo ay tanggapin dito at kayo ay aming pakinggan. Sapagkat simula pa nung 2010 na tayo napabalik dito, kami ni Consel Kongkon, Consel Raul, ay hindi man pabor ang naming naiibigay sa inyo, kundi ang ating lagi ng pinag-uusapan dito ay kung papaano mapapaayos ang inyong paghahanap buhay sa dakong iyan ng lungsod ng Lipa, ang Pitores. Ano po? Ayan. So, wala pa pong natatanggap ang komitiba, ang sangguniang panlunsod na request kung anuman. At yan ay kung sakaling dumating, tayo ay magpupulong muli. Wala kaming aprubahan dito na hindi kayo nakakapulong. Kung iilang tao lamang ang kapulong namin, hindi yan mangyayari. Ang mangyayari ay ang tao. Ang sinasabi nga ng Pangulong Pinoy, ang bossing namin ay kayo. Dito sa lungsod ng Lipa, hindi lamang namin kayo bossing. Kayo ay tinuturing naming mga kapatid, mga kasamahan, dahil tayo mga Lipeño naghahanap buhay dito sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat, magandang umaga po. Bilang chairman po ng night market, baka po meron kayong nalalaman or gusto kayong maibahagi sa kanila. Bilang chairman ng local enterprise, ako po hanggang ngayon ay wala pa ako na-receive na transmiss na tungkol sa inyong paglilipat. Umasa po kayo na pagka meron na po akong natanggap, pagsasabihan ko po kayo, at alam naman po nyo na tayo ay magkasama sa Committee on Night Market. Siguro po ang magpupulong po dyan ay ang Committee on Night Market. Malalaman po ninyo at umasa po kayo na ako po ay nasa inyo pong likod. Si Honorable Katipon is recognized. Tita Patsi, May tatanong lang ako kami, Tita Patsi. Kasi may agam-agam mo sila na bukas daw ay sila ay ililipat do sa sa Barangay 4 sa isang private property. In case yung mangyari yun, ano maitutulong ho kaya ng committee at ng Sangguniang Panlunsod? Yun na nga po ang sabi-sabi. So, hindi ko pa po sila nakakausap. Kaya nga po, pagka nalaman ko po, malalaman po nila sapagkat ang dalawa naman po sa kanila ay member namin ng committee. So, hindi ho dapat sila naalis doon in case sila hanggang wala pa pong final, hindi pa po sila aalis doon. Kahit tupit-pitin sila ng pulis. Hindi naman po mangyayari yun. Salamat. Hindi naman po ganun kabastos ang atin na pamunuan. The Honorable Linatok is recognized. Kagaya po ng nabanggit ko, Mr. Chair, ay wala pa po tayong ordinansa. Kaya po kung walang ordinansa, walang mangyayaring pagbabago. Kung may rekomendasyon ang Lipa City Night Market, ayun ay rekomendasyon pa lamang. Kung yun naman ay naipasang resolusyon, kung may naipasang resolusyon ang Lipa City Night Market, ay hindi pa po yun ordinansa. Yun po ay resolusyon na nakalagay sa ordinansa po natin, ipapasa nila yung sa Sangguniang Panlunsod para pag-aralan at pasahan ng ordinansa. Okay, so sa bisa po ng ordinansa, ay ang night market natin ay sa Pitores at meron pong mga nakasaad doon. Yun pa lamang po, wala pa po tayo doon na inaamyandahan na ito ililipat sa Barangay 4 o sa isang private. Dahil kung ito po ay private, ay kailangan may authority din po ang ating
ang ating kagalang-galang na mayor to enter into a memorandum of agreement doon sa private property. Kung wala pa po yun, wala pa kayong paglilipatan. Ano po? At hindi po kayo lilipat dahil wala pong ordinansa na nagsasabi na kayo ay ililipat na. So, ang Sangguniang Panlunsod po ang magdedetermina, mag-aaproba ng mga bagay na ito base sa rekomendasyon ng Lipa City Night Market at yan na may base din sa pakikipag-usap po sa inyo. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga sa ating Vice Mayor, sa mga kasama ho natin dito sa Sangguniang Panlunsod, sa ating pong mga bisita. Kanina nga ho, may narinig nga ho ako na may agam-agam daw na itong ating night market ay ililipat po sa isang pribadong lugar at tatanggalin na sa Pitores. Pero kamakailan lamang po ay nagpasa ho ang ating Lipa Night Market Committee na magkameron ng isang sectioning. At yun ho ang inaprubahan natin dito sa Sangguniang Panlunsod. Bakit to biglang may pabago-bago ho ata ng isip? Bakit to biglang meron hong lumulutang na ililipat? Kaka-aprobado lamang naman natin ng atin pong committee na pagkatapos yung maaprubahan sa committee ay dadaan muli dito sa Sangguniang Panlunsod. Kaya ho siguro dapat yung liwanagin ho natin sa atin ho mga kasama dito sa night market, ang Sangguniang Panlunsod ho ay nag-aproba at kayo naman po ay naandito rin noon ng para sa sectioning. Kayo ho ay pumayag noon, bakit hindi ho yun ang ipatutupad at may napapabalita na naman ho na ililipat? Kung yun po ay ililipat dito sa Sangguniang Panlunsod, palagay ko ho lahat ang mga konsehal kasama ang ating Vice Mayor ay ipinasa ang resolusyong iyon para po sa inyo at hindi po para ilipat kayo. Aayusin lamang po ang sectioning katulad po ng ipinayag po ninyo dati, pero wala ho kaming napapabalita na ililipat kayo. At kung kayo man po ay biglang-biglang ililipat, kami po ay kasama ninyo at haharangin po natin ang basta-basta na lang ililipat ang night market. Ano ho? Katulad nga po ng aking sinabi, akin pong uulitin kung ano po ang aprubahan po natin, kung ano po ang pinayagan natin dito sa Sangguniang Panlunsod, yun po ang dapat susundin, yun po ang dapat ipinaimplementa. Maraming salamat po. The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po sa ating Honorable Chair at sa ating mga kasamaan sa Sangguniang Panlunsod. Ngayon din po sa ating mga kasamaan po dito sa ating night market. Kanina po inabanggit po ng ating kagalang-galang Bibong Mendoza ang ating pong naaprubahan na sectioning. Siguro po maganda po malinaw po sa lahat ng ating mga kasamaan dito po sa night market na ang nais pong ipaabot at ipasabi po sa ating mga kasamaan sa night market, meron po tayong mga prosesong sinusunod. Na kung ano po ang naaprubahan lamang dito sa ating Sangguniang Panlunsod, yun lamang po ang dapat ipa-implementa. Ngayon po, sa ating pong, as it now stands, ang ating pong, gaya po ng sinabi ng ating kagagalang Konsehal Don Linatok, ang naaprubahan pa lamang po dito ay yung ordinansa at ang effective pa ay yung pagtigil nyo doon sa atin sa Pitores. Tama po ang sinasabi po kanina ni Konsehala Tita Patsy Libiste, wala pa pong communication na umaabot dito po sa ating sanggunian na kung saan tayo po ay meron na pong, kung saan po ay meron na hong utos na ilipat o magpapasa ng isang ordinansa na ipabago po ang lugar na kung saan po ay nakatayo ang ating pong night market. Ngayon po, kung sakasakali naman ho na may ipapadala po dito, ay kasama na rin po naman dun sa procedure na kailangan po na kayo'y makasama dito at makapanayam sa kung ano po ang pag-uusapan dito po sa ating night market. Dito po hindi po natin titingnan kung ano po ang kakahinatnan ng pag-uusap po natin dito po sa ating night market. Pero gaya nga po ng sinabi kanina, kaya po tayo nagtalaga ng isang night market committee, isa pong komitiba na kung saan ay pinagsasama-samahan ng mga representative ng mga iba't ibang departamento dito sa ating pamahalaan, ang sa ating sa kalinisan, sa kaayusan, dito po sa ating Sangguniang Panlunsod. Gayon din naman po ay may representante na galing po dyan sa ating night market. Tandaan niyo po nung isang linggo nung aking pong nakausap sina Ma'am Maribel. Ang sabi ko sa kanila nung kami huling mag-usap ay isulat na ang mga puntos. Maganda po at nakikita po kayong lahat dito ay nagkakasama-sama,
Pero syempre ho, dito sa pakikipag-usap natin at sa pagtatalakayan sa usaping night market, ay kailangan pong igawin natin to sa isang maayos na paraan. Ang sinabi ko po sa kanila na advice noon ay pag-usapan na mag-meeting na po ang ating mga night market vendors na isulat na ang puntos per puntos na inyong mga pwedeng sabihin para yung inyong representative, pag nagkausap-usap ang ating night market committee, at saka po yung nagpatawag ng pagpupulong at nagpatawag ng isang committee hearing dito po sa ating sanggunian, ay masabi po ng kumpleto. Ito naman po yung sinasabi ko po para hindi na magpapalik-balik. Minsan po kasi may mga puntos ang ating ilang mga vendors na hindi naman po na ipaparating ng tama dito po sa kinauukulan. So, importante po na lahat po kayo magkapulong-pulong na, ipaabot na dun sa kinaukulan, sa inyong presidente, kina Tita Franz, kina Maribel, isulat nyo na po lahat at sigurado naman po with the leadership ng ating pong committee chair, si Tita Pachi Libiste sa Local Economic Enterprise, ay sigurado mong pakikinggan ang ating pong lahat po na ipinararating po dito. Pero pansamantala, habang po, ako po kaya po nagsasalita, pansamantala po, habang pong hindi pa ho napag-uusapan ho yan, wala naman ho kayong kailangan ipag-alala kung kayo paalisin o kung ano man. Ang importante lang po sa atin ay habang po kayo nandiyan, kasi makakatulong po na ipinapakita po natin ng ating mga night market vendors na kung ano po ang nakapasang ordinansa, yung mga inaprubahan na sectioning. Na ito naman po ay kaya inaprubahan yung ating sectioning ay para rin po sa ating kayusan. Dahil alam ko po dati, nakikipag-usap sa akin ng kapitana ng Barangay 5, meron ng problema dun sa peace and order. Kasi dati syempre may nakontra dun sa ating sectioning, kasi syempre may kanya-kanya tayong posisyon kung bakit ayaw natin sa sectioning. Pero syempre kasi sa paglaki at sa pagdami ng mga nagtitinda sa ating night market, ng ating mga vendors sa ating night market, marami ho tayong dapat ikonsidera. Unang-una ho yung ating kalinisan. Ito kaya ako sinasabi ay bilang kapitan na rin po na nangangalaga sa kanyang mga barangay, ito po ay bilang kay kapitan na Barangay 5 ay kaya kailangan ho niyang panatilihin ang kalinisan sa inyong barangay na ito'y pwede nyo rin consider na inyong barangay. Dahil kayo rin ho maapektuhan kung ang kalinisan sa inyong lugar na pinagbebentahan ay hindi nyo mapapanatili. Pangalawa, ito naman yung hindi lingid sa kalaman ng lahat. Marami hong mga unfortunate incidents o mga pangyayari with regard to peace and order dito po sa ating bayan. May mga namamatay, may binabaril. Unfortunately, meron ng mga taga-ibang bayan pa nga na dito tinatamaan sa atin. Bakit ko ito binabanggit? Kasi yung ating lugar po ng night market, ito po'y isa sa mga lugar na pinakapwedeng pangyarihan ng ganitong mga pangyayari. Kasi sa dami ng tao mga pumupunta, hindi ho alam natin kung sino ang ating kasalubong, hindi ho natin alam, hindi natin kilala kung sino ang ating mga kasalubong at hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon ay mababantayan ang mga tao na pumapasok ho diyan, ay kailangan po magkaroon ng isang pamantayan na kung saan ang kaayusan at kalinisan, lalong-lalo na yung kaayusan dito sa panahon ito, ay mapapanatili ho natin. At ito'y magagawa lamang kung magkakatulong-tulong po ang ating mga night market vendors, pati po ang ating barangay. Huwag po sanang isipin ng ating mga night market vendors na porket halimbawa may pagbabago katulad ng sectioning o may mga iniibo, ay ito po'y para po bawasan ang karapatan ng ating mga night market vendors. Ito po'y bilang katugunan lamang sa umaangat na ekonomiya dito sa ating bayan at bilang katugunan sa dami ho ng mga tao at dun sa mga pangyayari na nangyayari dito sa ating bayan. Na sana po, lalo-lalo na po, ipinapakita ng ating mga night market vendors ngayon ang kanilang pagsasama-sama ay maging daan po ito sa pagiging mas maayos at mas nagkakaisa ng mga night market vendors natin na ang tanging hangarin lamang naman po ng mga nanunungkulan dito sa ating bayan, ng ating po Sangguniang Panglusod, ay ang maiayos lamang po ang ating pong kinalalagyan. So yun lang po, Mr. Chair, at maraming po salamat. Siguro bago tayo, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako naman ho'y natutuwa at ang executive naman daw po ay wala naman daw hong ini-implementa nang wala hong ordinansa dito sa atin sa Sanggunian. Hindi nga lang ho yata ako nakarating kahapon sa opening pero ako po imbitado rin sa Pure Gold. Klase ko po is sa last kong check ay hindi pa ho ayos ang special use permit dito po sa ating Sanggunian. Kaya ho siguro hindi ho natin masisisi rin kung bakit may agam-agam ho ang ibang mga tao na pag ho mayroon ho napapagpulungan, naririnig na mga bali-balita, ay agad hong sumusugod sa atin dito sa Sanggunian para ho malaman kung arigahoy may basihan o wala. Kaya naman ho, arihoy yung mga istorya ko rin laang, bakit ho siguro nakapunta dito ang night market, ano po?
Hindi ho naman sila sa ayaw ng pagbabago. Sila naman ho ay receptive, sila naman ho ay bukas. Kaya nga ho itong sectioning ay nagkaroon ho ng guidelines at pagpupulong sa kanila ay dahil ho sila naman ho ay handa ho na umayon sa gusto po nating mangyari. Pero ang hinihiling lamang po nila sa lahat ng pagkakataon, sila po ay konsultahin. Kaya nga ho tayo tinawag na sangguniang panglungsod, ay dito ho isinasangguni sa atin ito hong mga bagay-bagay na ito. Ang hinahanap lang ho siguro nila, habang binubuo pa ho, habang niluluto pa ho, habang ginagawa pa po ang mga plano, isama na ho sila. Dahil hindi naman ho pagdating lamang siguro dito sa atin, tsaka lamang po natin gagawa ng paraan kapag ho plansyado na ang lahat, pag ho napagbuhusan na ng atensyon ng executive. Kaya nga ho siguro nag-create ng komitiba at ako po'y nagpapasalamat kay Konsehal Don Linatok dahil ito isang magandang step para ma-ensure ho na yun hong pakikipagkaisa ng atin ho mga miyembro ng night market, sa simula pa lamang ho ng pagpaplano, kasali na ho sila. Hindi naman ho siguro tama na kapag plansyado na ho ang plano, kapag ayos na ho ang plano, ipatatawag ho ang presidente, aray pirmahan mo. Diga ho. Mali naman ho yata iyon. Siguro po dapat sa simula pa lamang ho, ginagawa pa lamang po itong mga plano, kinukonsulta na ho ang presidente, at ang presidente naman ho, siya naman ho magbababa sa kanyang mga miyembro. Ito ho ang layunin ng Night Market Committee, kaya po ito binuo. Ito ho ang pakay kung bakit ho natin ito inaprobahan sa Sangguniang Panglungsod. Wag ho sana itong maging mekanismo para ho maalis yung agam-agam na hindi naman ho ikinonsulta sapagkat pirmado ng presidente, ay ito naman ho sana in good faith atin hong gawin itong katungkulan ng Night Market Committee because ito naman ho mga taong ito, handa naman ho makipagtulungan sa atin. Yun lamang ho at maraming salamat. Kasi po, si Mr. Conte. Salta ko muna. Vice President? President. Wala ko yung Vice President. Magandang tanghali na pala sa ating Vice Mayor, sa ating binubuo ng sanggunian. Ano po? Alam po ninyo, kaya ho kami bigla hong nagkais at napapunta ho din dahil ho nung isang linggo ay may na-receive akong text na pumunta at pinapipirmahon nga po na hinihingi kay Kapitan Paulo Soriano na kung maaari exempt na po kami sa pagbabayad ng 2015 barangay in business permit po. Hindi ko po yun pinirmahan sa City Cooperative Office dahil ang gusto ko po naman ay hindi ko kami papayag agad-agad na pumirma sa isang kasulatan na hindi rin alam po ng ating mga membro. At sa katunayan nga po, ang sabi ko po ay hindi naman ho kami basta-basta agad papayag na may lipat agad po doon sa Barangay 4 sa napakarami yung kadahilanan. Unang-una po, yun po ay private property. Hindi kami nakakasiguro kung pipirma ho man lang ng 10 years lease of contract yung may-ari ng lupa o kaya 20 years lease of contract. At talagang sa totoo po ay para na rin ho kami pinatay pag kami nilipat po sa lugar na yon. Kaya kami po ay humihingi ng tulong sa bumubuo ng Sangguniang Panlungsod na sana kami naman po ay bigyan nyo ng pagtingin sa aming kinalalagyan po. Ganun din po, kami naman po ay sa katunayan po kami lahat ay nagkais at pumapayag na kami ma-sectioning. Alang-alang nga po sa gaya ng sinabi ng ating ABC President na si Attorney G.R. Mangkasait na para sa peace and order. Kami ho ay sumusunod at lalo yun sa kalinisan. Pinipilit po namin na kung anong magagawa po namin ay mapaganda po yung night market dahil alam po natin kung anong ikaganda ng lipa. Sana po ay maunawaan ng ating bumubuo ng Sangguniang Panlungsod at maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala na po, muli po maraming salamat sa mga taga-night market. Pag ito po namang hinihingi nyo sa sanggunian na huwag kayong pabayaan, syempre lagi po yung manggagaling ho sa executive. Kung ano ang proposal ho ng ating kagalang-galang na mayor, kung kayo ay mapapaalis o mapapanatili doon, yun sa kaho dadalhin sa amin, saka pa lang ho namin pag-uusapan. Kaya nga ako humahanga ho sa inyo na sa tunay ay wala pa naman ho sa amin ay alam nyo na ang sitwasyon. Naunahan nyo pa ho ang mga miyembro ng sanggunian. So muli po, maraming salamat sa mga taga-night market.
kami lang ho ay mag-uumpisa na ulit ng aming session. Ayaw din naman ho namin kayo naabala dahil alam kung wala kayo sa gabi, ay wala pa kayo sa araw, ay pwede na po kung kayo ay may mga lakad, pwede na ho kayong umuwi. At additional 5 minutes ho muna tayo mag-recess para naman ho hindi ho magulo. Session resume. Privilege, the Honorable Linatok is recognized. Privilege. Other matters, the Honorable Katipon is recognized. May na-refer ho sa committee ho namin, may na-refer ho ni Concon sa Ways and Means at saka po dito sa Rules and Privileges about doon ho sa isang ordinansa ng City Government way back August 24, 2014 na nagpasa ho ang Sangguniang Panlunsod na isang ordinansa na nagbibigay tulong sa ating Red Cross na magkaroon ng 2 pesos per moviegoer na magsisini ho dito sa atin sa Shumart at saka sa Robinson na tutulong ho ang bawat isa ng 2 piso para ho pupunta ho ito sa Red Cross of the Philippines, Lipa City Chapter. Nagkataon hong may sumulat to si Attorney Mauhay na ito daw ho ay isang hindi naman ho actually beto ho ito kundi ito ini-inform lang ho tayo ng isang department head ng legal officer na ito daw po ay merong ground para ho sa taxation ng lusod ng Lipa. So ito naman ho ay contribution ho ng ang kanila ho sinasabi yung contribution. So, ang naniniwala ho ang committee ng Ways and Means na ito ho ay hindi makakasagabal naman siguro sa local taxes ng Lipa, hindi naman ito makakahamper ng ating collection. Kaya ako ay naniniwala na sa pamamagitan din ng chairman ng Rules and Privileges ay atin hong ipustro na yun yung ating ginawa ng ordinansa noong August 24, 2014, Mr. Chairman. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. I concur with the opinion of Councilor Nilo Katipon. Pursuant to the provision of the Local Government Code, after the lapse of 10 days without the signature of the executive and without any veto communicated to us, the same is already deemed as approved, having lapsed into law. Therefore, the ordinance is valid and binding. However, we shall take cognizance of the request of the city administrator to review it, and until such time that the committee is satisfied with the merits of the letter made by Attorney Mauhay, then the same shall be calendared for discussion in the Sanggunian. In the meantime, as reiterated, the ordinance is valid and binding, and the same is to be upheld in the city of Lipa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So, malinaw po na until such time na wala pong decision ang Sangguniang Panlunsod regarding sa request for further study ng ating City Legal Office, the ordinance passed by the Sangguniang Panlunsod is valid and enforceable. Privilege, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, ang akin pong dadalhin sa ating kapulungan ay ang isang resolution po ng Sangguniang Panlunsod na may numerong 354 na kung saan ito po ay nagsasabi na ating niraratipika ang deed of donation ng isang pagmamay-ari ng pribadong personalidad sa Kayumanggi, na ito naman ay nirepresentahan ni Barangay Chairman Feliciano Dalisay ng Barangay Kayumanggi, na ito po ay may aggregate area na 11,327 square meters. Ngayon, ito po ay pinakikinabangan na ng barangay at ito po ay na-donate na sa syudad ng Lipa. At bilang tayo naman po ay nakinabang dito, ay may kahilingan po sa atin na ito ay ma-waive na ang mga penalties sa kanilang buwis at magkaroon ng tax exemption, Mr. Presiding Officer. Kung kaya nga po,
kung ito ay ating mamarapatin na tayo ay makapagpasa ng exemption sa kanilang pagbabayad ng tax exemption and penalties, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion? Discussion? The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair. Tatanong ko lamang po sa ating kagalang-galang konsehal doon. Ang sinasabi po niyo na nare-request for tax exemption ay yun pong lote na i-donate sa ating city government. Yes, Mr. Presiding Officer. Bukod po doon, hindi po kasama yung, kumbaga, wala silang request dyan, pati yung kanila, na wala naman sa pangalan ng, hindi kasama sa na-donate, hindi naman nila nire-request yun. Wala po. Ang bukod tanging nire-request po dito na magkaroon ng exemption ay yung 11,327 square meters na i-donate po. Ito po yung nasa Resolution 354 na Sangguniang Panlungsod, Mr. Chair. Okay, thank you very much po. Any further discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, tayo po ay magtatanong po lamang ng kaunti at tayo naman ay walang tutol sa ating pong pagkukondon ng ating pong taxes para sa dinodonate yung lupa. Pero ayon sa local government code kasi, ang nakalagay po doon ay 2/3 vote po ng sanggunian para ho i-condone po natin ang atin pong kung meron pong taxes o kung meron pong mga buwis o kung meron pong pagkakautang sa lungsod ng Lipa. Tayo ga po ngayon ay umaabot ng 2/3 po at para ho ma-condone natin at mabigyan ho natin ng kaukulang hindi pagbabayad ng buwis para po sa exemption po na ating gagawin. The chairman of the Committee on Internal Rules is recognized. Hypothetical question pa lang naman po. It is true, Mr. Chair, that the requirement is 9 votes. However, absent any objection of the body, then it is deemed that all members of the Sangguniang Panlungsod concurred, and therefore the same is considered to be valid and binding. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, nung nakaraang Lunes po tayo ay nag-realign ng mga pondo mula sa iba't ibang departamento upang magamit sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga nasabing departamento para sa gasolina, sa mga printing and binding, at meron pong naiwan lamang na 3 departamento, Mr. Presiding Officer. Kung kaya nga po, bilang bahagi, Mr. Chair, ng pagsiservisyo publiko at mapahatid natin ang serbisyo publiko sa ating mga kababayan, ay inihiling ko po sana na ang request ng ating city administrator by authority of the city mayor amounting to 400,500 pesos, that this matter be considered as urgent and also approved on third and final reading, Mr. Chair. Ito po ay refer to the Committee on Appropriations. Mr. Chair, ito po ay mula sa City Cooperative Office in the amount of 72,500. Dadalhin po sa gasoline, oil and lubricant, and printing and binding mula sa kanilang traveling, telephone, internet, subscription, office equipment, and IT software. Mula naman po sa City Assessor's Office ay halagang 163,000 na mula sa accountable form expenses, postage and deliveries, telephone expenses, other MOE, IT equipment, papunta naman po sa traveling and expenses, repair and maintenance of motor vehicles, and office equipment. At mula naman po sa City Personnel Office, mula sa printing and binding na nagkakahalaga ng 400,500, papunta sa office mula sa office supplies at saka po sa repair and maintenance of vehicles. Mr. Presiding Officer, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 400,500 pesos as requested by the City Administrator from the same offices to
the intent written in this request, Mr. Chair. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ang Sangguniang Panlunsod po ay may pinasa noong March 24, 2014 hinggil po sa sobrang bayad sa atin ng Little Fuse na kung saan ito po ay nagkakahalaga ng 3,324,625.88. Ito po, Mr. Chair, ay approved na ng Sangguniang Panlunsod. Yun nga lamang po ang nasabi dito po na pagkukunan ay from the savings under the general fund of the city government of Lipa, na ito po ay mula sa general fund. Na dito po may request po ang ating city administrator na ito ay maging particular na ang pagkukunan po ngayon ay mula sa scholarship statutory and mandatory obligation ang magiging source of fund. Ito po ay nasa ating agenda, Mr. Chair. So ang amendment lamang po sa Ordinance 2014-05 ay yung source of fund, Mr. Chair. So minumungkahi ko po na ito ay makonsidered as urgent, Mr. Chair. Any second for urgency, Sec? 1 minute recess. Session resume. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, I would like to reiterate what I've said earlier, that there is a request from the city administrator to amend resolution number 2014-05. That is an ordinance appropriating the amount of 3,324,625 pesos and 88 centavos to be taken from the savings under the general fund of the city government to be made available for the payment of real property tax refund of Little Fuse Philippines Incorporated. Now it will read as follow, Mr. Chair, that an ordinance appropriating the amount of 3,324,625 pesos and 88 centavos to be taken from the savings under the general fund of the city government to be made available for the payment of the real property tax refund of Little Fuse Philippines Incorporated, that the source of savings to be taken from the unused portion of scholarship payable under the statutory and mandatory obligation in the approved budget of 2014, Mr. Chair, for third and final reading. Any discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, may kaunti na naman pong katanungan kay Conseldo Linatok tungkol po doon sa kanya pong ipinapasok na amendment po na ordinansa. Kasi kung naaalala ko po yan nung ipasok po natin, ako po ay nag-abstain din nung magkameron ho ng botohan at chinek ko nga po ang ating papeles, ako ay hindi po bumoto noong sabihin ho na babayadan ho ang Little Fuse ng 3 million pesos. Tapos ay ngayon naman po ay nung banggitin po ninyo kung saan kukunin yung pondo na ibabayad, ay ito po ay sa unused scholarship fund na mandatory obligation po ng ating lungsod. Magkikilala ko lamang po, lahat ka po ng utang natin sa ating pong scholarship noong nagdaang taon at nung ngayong taong ito ay nabayadan na po. Mr. Presiding Officer, the fact that the Local Finance Committee, through the city administrator, endorsed to us
that there is an unused portion of the scholarship payable, it means, Mr. Presiding Officer, that all the accounts payable under the statutory and mandatory obligation has been obligated, and I believe that they have been paid, Mr. Presiding Officer. That's why they call this unused portion of the scholarship program, Mr. Chair. So is this an assumption only, Mr. Chairman, dahil yan po ang pagre-recommenda o may personal knowledge po ang ating kaibigan na si Consel Don Linatok na talaga po ang lungsod ng Lipa ay wala na hong utang sa mga scholars at kaya ho binabanggit po ngayon na unused o ito po isinantabi lamang at hindi po nagamit at kaya po gagamitin ho ngayon sa pagbabayad po sa isa pong investor na sumobra po ang pagbabayad ng kanila pong property taxes. Kaya po isa sa uli natin. Mr. Chair, ang pinagkukunan po natin ng ipinopondo sa scholarship program ay galing din po sa mga binabayarang buwis ng ating mga negosyante o investor dito sa lungsod ng Lipa, kagaya nga po ng Little Fuse. Kung kaya nga po, ay pupwede rin natin na ang kahit anumang account na doon po natin kinuha sa pinagkunang pondo sa nainipon natin, ay palagay ko ito po ay allowed. At kung ito naman po ay merong mga dapat pagbayaran, tayo naman po ngayon ay malapit na uling magproseso ng ating panibagong budget para sa 2015, palagay ko po ay naintindihan ng City Administrator at ng Local Finance Committee na ang mga bayarin ng lungsod ng Lipa ay naiayos nila at kung meron man po sigurong unused portion nito, ay ito po siguro ay makakasama na muli ang pagbabayad kung meron pa man tayong mai-incur na utang sa budget ng 2015, Mr. Presiding Officer. Ayun nga po ang Mr. Presiding Officer ang aking iniisip. Baka po ngayon ay tayo magre-revert tapos pagdating po naman ang talakayan tungkol din po sa ating budget for 2016 ay meron din po tayong mga payables na gagamitin po para sa ating mga scholars. Ano ho? At kaya nga po ang aking pong gusto sana ay kung maaari tayo naman pala ho ay may mga pondo pa para ho sa ating scholars. Ay bakit hindi po natin doon na muna uli gastusin at nang ang mas makinabang po ay ang ating mga kabataan na nag-aaral at mabigyan po natin ng scholarship yung mga deserving po natin mga estudyante. Kasi nakikita ko po yung 3 milyong piso rin po yung atin pong i-revert na pondo ay napakaganda ho siguro kung sa mga scholar, sa mga kabataan na na deserving po, doon po natin gagamitin yung pondong yan. At kung talaga pong itutuloy po natin yan, ay ako po ay hindi pa rin boboto na mabayadan po yung 3 milyong iyan kasi ho ang aking mas gusto ay maibigay po natin sa ating mga kabataan na deserving po. At doon po Mr. natin Presiding magastos Officer, ang pondo. mga ilang lunes na po ang nakakaraan, may dumating po sa atin na mga ilang COA advice na ang ating pong pag-allocate ng at pagbibigay ng pondo sa scholarship ay kanila pong inirekomenda sa atin na limitahan ng kaunti. Kung kaya nga po siguro, kung meron na tayong ngayong pondo sa scholarship, ay na meron ding komentaryo ang COA na ito ay limitahan natin ng kaunti, ibig sabihin, hindi na natin pwedeng dagdagan. Dahil po ay sa katunayan sa lahat po ng LGU dito sa buong lalawigan ng Batangas, ang lungsod po ng Lipa ang may pinakamaraming inilalaan na pondo. Yan po ay dahil po ang aking thesis po na sa aking master ngayon tungkol sa local fiscal administration ng lungsod ng Lipa, ay ako po ay merong mga ilang datos na nakuha din sa lalawigan ng Batangas na ang number 1 po sa pagbibigay ng scholarship program, paglalaan ng pondo para sa scholarship, ay ang lungsod ng Lipa. Ito po ay napakalaking katulungan na sa ating mga kababayan at kung meron pa pong mga gustong maging scholar ng lungsod ng Lipa, wala akong problema. Hindi po natin kailangan magdagdag ng pondo sapagkat meron po tayong sariling kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. The Honorable Makasaet is recognized. In deference po sa ating kagalang-galang na Consel Vivo, ayun po, siguro nasagot na po ni Consel Don Linatok ang ilang pong mga katanungan ng ating kagalang-galang konsehal. Pero hayaan niyo pong dagdagan ko muna ng konting impormasyon
base po dito sa transaction na itong reimbursement nga ng Littelfuse. Ito po kasi sa aking pagkakalam, I may not be correct, but this can be confirmed dun sa mga documents po galing sa ating City Treasurer's Office o dun po sa ating Finance Committee. Ito pong claim for refund ng ating pong Littelfuse, this is not a single transaction. Ito po bago po kasi makapag-claim ng refund ng ating pong Littelfuse ay nangyari po ko yung nakaharap ng nakipag-usap po kay Mayor ang ating po mga representante galing po sa Littelfuse na kung saan dito po yung nagkaroon ng usapan dahil meron hong mispayment of taxes silang nangyari. Yung po mga yung mga local business tax na binabayaran po ng Littelfuse na dapat po sa lipa na papabayad ay napabayad po sa munisipalidad ng Malbar. Tapos po, yung ilang pong yung real property taxes naman na dapat po yung napabayad doon po sa munisipalidad ng Malbar ay napabayad po sa syudad ng Lipa. Ngayon po, ito pong pag-uusap po na ito ay sa akin po pagkakalam, if my memory serves me right, sila po yung nagbayad muna at nagkameron po ng terms with our Treasurer's Office kung paano po babayaran yung mga local taxes na ibinayad po sa Malbar. Sila po doon ay nakikipag-usap ng refund din. There are also claims for refund at kausap din nila ang mayor ng Malbar para ho i-refund yung mga business taxes po na ito. Ngayon naman po ay unti-unti pong binabayaran po dito sa atin dahil po, para po sa kalaman po ng lahat, ang Littelfuse po kasi kaya nagkaroon ng problema ay napalugar po pwesto po sila sa Lima na kung saan po ay merong parte ho na nasa Lipa at may parte hong nasa Malbar. Kaya ho nagkameron ng pagkakamali sa pagbabayad ng mga tax. So ito po kung ating pong tatanungin dapat pa nga po tayong pasalamat sa Littelfuse although it's their responsibility but they're being responsible by paying the proper amount of taxes to where it's due. Yun nga lamang po, doon sa pagbabayad po sa atin, kailangan lang din pong itama yung mga hindi naman po dapat sa ating ibayad at ibabayad po naman doon sa kabilang munisipalidad na sila naman po yung dapat na binabayaran. Yun lang po, Mr. Chair. Any further discussion? The Honorable Katipon is recognized. Ang kasi yan nag-against po ako diyan way back February o January na ang kwento ko kasi niyan lumabis yung kanilang remit o bayad sa city government. Noong sinabi ng accountant na yan ay labis, kailangan ibabalik, humingi ng authority. Ang question ko lang ho diyan, kasi pag tayo nagbabudget, importante ho sa nakalagay sa budget yung personal services mo, 5% reserve, yun ho calamity fund, at yung tinatawag ho nating mandatory obligation. Doon sa mandatory obligation, sinasabi ho ng budget na ito yung ating babayaran. Mandato o inuutosa kayong bayaran ninyo ito. Ngayon po, tayo ay kukuha ng pambalik sa Littelfuse at ang nakikita ng source of fund ay itong mandatory obligation na galing sa ating scholar. Tayo ho, ang scholar natin, sa aking pagkakaalam, almost 45 million o 90 million ang ina-appropriate ng Sangguniang Panlungsod. Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ng Vice Mayor Eric Apicat, ang chairman ng Committee na Education, na tayo ay nagbibigay sa bawat estudyante sa lungsod ng Lipa. Pag high school yata, 1,200. Ang ating 8, meron 5,000. Pag college, meron 10,000 dito sa bawat scholar na city government ng lungsod ng Lipa sa pamamagitan ho ng Office of the Mayor. Ito ho'y binabudget ng city. Ang doubt ko lang ho din siguro, baka ho hindi kayo ko sabihin nagkamali ang Finance Committee. Ito naman ho hindi magkakamali din yung Sanggunian. Ang tingin ko ho din ay mas maganda ay ito ho'y ma-review ng mahusay ng chairman ng Committee on Appropriation sapagkat ang source of fund ay mandatory obligation. Hindi ho parang isang pundo na mandato na ito obligasyon talaga. Kasi yung ating mga mandatory obligation, yun ang utang at interest sa utang. Partial payment at saka interest. Utang ho natin sa electric bill, Batilek. Yan ang mga naroon, yan ang first page ng budget na mandatory obligation ho. Baka kakin hong agam-agam din nagkamali ho ang Committee on Finance ng paglalagay ng source of fund. Bakit ang source of fund ay manggagaling ho sa mandatory obligation? The Honorable Linato is recognized.
Mr. Chair, ito po ay bagamat mandatory obligation, ito po lahat na ipinapasa natin during the budget hearing are all estimates. Ano po? Na kung saan meron po tayong mga pinagkakautangan na baka hindi pa nakakapaningil o kaya po na-negotiate na hindi muna mabayaran upang magamit muna dito at maisama sila sa priority sa mga susunod na paglalaan muli ng pondo. Kung kaya nga po siguro na nagkaroon ng unused portion, ito po yung nakasaad po dito, unused portion of the scholarship payable of the statutory and mandatory obligation. So siguro po sa kanilang estimate, baka po may lumabis o merong na-negotiate na hindi muna mabayaran na maaaring magparaya muna dahil sabi ko nga po kanina, ang pinanggagalingan naman po lahat, kagaya halimbawa ng inilalaan nating pondo dito sa scholarship program ng Lungsod ng Lipa, ay galing din lahat sa binabayad na buwis ng ating mga mamamayan. Napakagaling ng Little Fuse, hindi lang po sila on time magbayad, labis pa ang binabayad. Kaya po sila naman ay due na maibalik sa kanila. Ito pong kanilang labis na binayad. At kung saan tayo merong pwedeng pagkunan, ay palagay ko naman po ito ay masusing pinag-alalan ng local finance. Kung meron man po sigurong pagkakamali sa pag-aaral ng pambayad dito, ang mahalaga po ay mabayaran natin yung pagkakautang at siguro kung meron naman po itong pagkakamali ay siguro hindi ito in bad faith na magkamali. Sa sinasabi po na baka sakaling nagkamali sa pag-aaral nito. Ito po siguro ay with good intention na maging business friendly po tayo. Dahil po tayo ay mahigpit sa paniningil, ito naman po ay baka sabihin po tayo na kayo magaling lang maningil, pero yung magbalik ng labis sa binayad ay kayo ang hirap pakisuyuan. So ito naman pong humihingi ng kanilang refund ay mula na sa labis nilang ibinayad. Ito'y bukod tangi po na may labis na ibinayad. So yun lamang po, Mr. Presiding Officer. And I repeat my motion, Mr. Chair. Is there any objection to the motion? Hearing? Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 6, 2. Abstain? 6 in favor, 1 against, 2 abstain. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? Kung wala privilege, wala na ho. Any second for adjournment? Seconded, the session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.